Amen. Isang mapagpalang umaga pong muli sa buhay ng bawat isa. Lord, hallelujah. Salamat sa Panginoon sa oras na ito, sa isang privilege na makapaghayag o ibahagi ang kanyang mga salita sa bawat isa sa atin. Sige po, inanyayaan ko po ang lahat na tumayo. Tayo po muna ay manalangin, pangunahan tayo ng banal na Espiritu. Yes, Lord, hallelujah. Salamat nga po, Panginoon, sa oras na ito na ako po, Panginoon, ay gagamitin mo upang ibahagi ang mga salita, o Diyos. Kayo lamang po ang manguna sa akin, kayo lamang pong makita sa akin, Panginoon, at maihayag ko po ng maayos ang mabuting balita, O Diyos, at maunawaan namin sa tulong ng banal na Espiritu Santo, O Diyos. Hallelujah. Tunay nga, Panginoon, kung wala ka sa aming buhay, hindi po namin ito kaya. Pero, O Lord God, kayo ay kasama namin at kayo tumutulong sa amin, nakakaya namin ang lahat ng bagay. Salamat po, O Diyos, at sa iyong mga salita naming pag-aaralan ngayon. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Sige po, makakaupo na po tayong lahat. Amen. Before po tayo mag-start, ayan. Sino po bang nakadiscover ng light? Yan. Sino ang nakadiscover ng light? Parang tanongin mo. Nasa school tayo. Ayan. Ang nakadiscover po ng ating ilaw ay si Thomas Edison po. 'Di ba? Ano kaya ang mangyayari kung gumiba po siya sa pagdidiscover ng ilaw, no? Ilang beses siya nag-fail pero hindi pa rin siya nag-give up para i-discover niya na magkaroon tayo ng ilaw. Kung wala sigurong ilaw, napakadilim natin, no? Meron man, makakagawa ng paraan, lampara na ano niyo po ba yung lampara? Sa amin, sa probinsya, dati wala kaming kuryente kasi mahirap lang ang buhay namin sa probinsya before. Nakaranas kami ng ganun. Ang bahay namin ay talagang nasa bukid, no? Naranasan namin na ang ilaw namin ay lampara lang. So, hindi siya gaanong maliwanag, pero at least may liwanag. Lampara. Ang mahirap nun kapag mag-aaral ka. Kasi, syempre, kung mag-aaral ka, no, ang mga bata nun, pagka uwian sa school, laro agad ang inatupag, hindi assignment, no. Tupagin ang assignment kapag gabi na. Ang mahirap doon, madilim nga. So, nung nagkaroon na kami ng bahay sa baryo, meron doon street light, no, street light. So, kaming mga bata, nag-uusap-usap kami na gumawa ng assignment. Doon kami sa may street light namin, doon kami gumagawa ng assignment para kaming mga doon sa gilid ng kalsada. Dala-dala namin ang notebook at saka libro. So, sa ngayon naman sa probinsya, salamat naman sa Panginoon dahil civilized na kumbaga. Kasi mga no? Marami na ngayon yung merong mga ilaw, may mga kuryente. Kami ngayon sa biyaya ng Panginoon, okay na po, meron na po kaming ilaw. So, salamat sa Panginoon dahil tunay nga po na napakabuti ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen po ba? Salamat sa Panginoon sa binigay na katalinuhan kay Thomas Edison dahil naimbento niya po yung ilaw. Katulad ngayon, meron pang mga kumukutit-kutita pa dito sa paligid natin. Praise the Lord. Introduction pa lang po yun. Ang message po natin ay paano maging ilaw sa mundong ito or living in the light. Ang scripture po natin ay Matthew 5 verse 14. Yan. Kung may mga Bible po kayo, pwede nyo po kong samahan, buklatin po natin at sundan nyo po ako. Matthew 5 verse 14. Actually, yung po dito ay salt and light, asin at ilaw. Pero magfo-focus lamang po tayo sa ilaw. Matthew 5:14, ito po yung sinasabi, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol
ay hindi maitatago. Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos nilalagay yon sa ilalim ng banga. Sa halip, nilalagay yon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Sa verse 16 po, gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Amen po. Purihin po ang pagbabasa ng salita ng Panginoon. Yan. Sabi po dito ng Panginoon, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Actually, itong Mateo 5, binasa ko po ito before itong 5:14. Yung una kasi dito, Mateo 5 is ang Panginoong Jesus natin, maraming mga taong sumusunod sa Kanya, tapos nandun din yung Kanyang mga alagad, sinasabi po niya, pinagpala ang mga taong, ganyan, di ba po? Wala akong Bible. Pinagpala, ilan yun na verse? 1-8 po yata yun, puro pinagpala, pinagpala, pinagpala. Ayan yung Tapos after nun, ito naman ang sinabi ng Panginoon, kayo ang ilaw ng sanlibutan ito. So, sinasabi po niya ito sa kanyang mga alagad. Bagaman, maraming mga tao doon na nakakapakinig dahil ito ang Panginoong Jesus, dito ay nagtuturo po siya, marami pong sumusunod sa kanya upang makapakinig ng kanyang mga salita. Ganon yung mga tao sinusundan ng ating Panginoong Jesus. So, itong sinabi ng Panginoon, sinasabi po niya ito sa kanyang mga alagad. Sabi po niya, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatay sa ibabaw ng burol ay hindi may tatago. So, yun nga po. Ang sinasabihan po niya dito ay ang kanyang mga alagad. Sinasabi po niya, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Meron po ko ditong mga points, like ilaw. Yun nga po, ilaw. Sa Genesis 1:2, sinabi po ng Panginoon na Genesis 1:2, sabi po niya, ang pangalawang ginawa niya, magkaroon ng liwanag. So, kasi madilim kasi nung kaya sinabi niya magkaroon ng liwanag. Mahalaga po ang ilaw. Ito ay nagbibigay sa atin ng liwanag. Sabi nga po, kung ito ay madilim, ang ilaw ay nagbibigay sa atin ng liwanag. Napakalaking halaga po ng ginagampanan o may power ang ilaw. Kasi halimbawa na lang po, yung mga sasakyan, di ba po may ilaw po yan? Mayroon mga sign, mayroong left, mayroong right, tapos kapag hihinto yung sasakyan, meron po yan signal light, di ba po? Tapos kapag kakaliwa ka, kakanan, ganyan, meron din po yan signal. Kung wala pong ganyan yung ating mga sasakyan, pwede po tayong madisgrasya kasi hindi po natin alam yung mga kasunod kung saan ka pupunta, tapos bigla kang ganun, wala ka naman signal light. Di po ba? Pwede po natin yun ikapahamak or madisgrasya po tayo kasi wala tayong signal light. So, napakalaking halaga ng ilaw sa atin. Tapos sabi pa dito, ito din ay nagbibigay sa atin ng proteksyon sa masasamang tao. Di po ba kapag yung mga magnanakaw, kailan po umaatake? Di po ba kapag madilim? So, ang ilaw, isa din po yan sa proteksyon sa atin. Kasi, hindi tayo, katulad niya, meron sa panahon natin ngayon, sa paligid natin ngayon, di po ba, maraming masasamang mga nangyayari, mga patayan, nakawan, ganyan. Ayan. Protection din po ang ilaw na to na para sa atin, para sa mga masasamang tao.
Sabi pa dito, ayun nga po, sabi nga ng Panginoon ay nagkaroon nga ng liwanag. Sa Genesis 1:2, sinabi niya nga po na napakalaga na nagsabi siya na magkaroon ng liwanag. Kasi ang liwanag, yun ay nagbibigay tanglaw sa atin. Amen po ba? Tapos dito naman po, sa ano natin, kayo ang ilaw ng sanlibutan, sabi po niya, tayong mga Kristiyano, yung mga sinabihan dito ng Panginoon, yung kanyang mga alagad. So tayo din naman po, bilang mga Kristiyano, ito din ay sinabi sa atin ng Panginoon na maging ilaw tayo ng sanlibutan. Sabi nga po, magkaroon tayo ng purpose sa mundong ito, magkaroon tayo ng layunin sa mundong ito. Tinawag tayo ng Panginoon para magkaroon ng layunin ang ating buhay. Amen po? Sabi po dito sa unang Pedro 1 verse 2. Sabi niya po dito, unang Pedro 1 verse 2, kayo'y pinili ng Diyos Ama ayon sa kanyang layunin sa mula't mula pa. So, ibig sabihin, mula't mula pa, tayo ay pinili ng Diyos. Tayo ay pinili ng Diyos na maging ilaw ng mundong ito. Sino yun? Tayo yun na mga Kristiyano. Dapat tayo ay maging ilaw sa mundong ito. Tinawag tayo ng Panginoon, pinili tayo ng Panginoon upang maging ilaw sa mundong ito para gampanan natin ang layunin ng Panginoon sa ating mga buhay. Pinili tayo ng Diyos upang makilala siya ng mga taong wala pang Jesus sa buhay. So tayong mga Kristiyano, purihin ng Panginoon kasi isa tayo sa inano ng Panginoon na tayo ay maging ilaw. Tayong mga Kristiyano sa mga taong wala pang Jesus sa buhay. Kasi di ba po, ang dami-daming nangyayari sa ating paligid. Maraming mga kaguluhan, maraming mga masasamang tao, masasamang loob. Kung yan, ang mga yan ay ginagampanan natin ng ating tungkulin, ng ating layunin, na maging ilaw tayo sa kanila, ibahagi natin ang ating misyon, ang Panginoong Jesus sa kanilang mga buhay, siguro po mababawasan po ang mga taong mga masasamang loob kasi magkakaroon po sila ng Jesus sa kanilang buhay. Maraming mga tao ang wala pang relasyon sa ating Panginoon. Sabi nga, marami po talagang mga taong wala pang relasyon sa ating Panginoong Jesus. Ang mundo ay pasama ng pasama. Maraming mga kaguluhan, sakuna, lindol, di ba po, isang na nga po yung kailan lang, no? Nagkaroon ng lindol sa Taiwan. Di ba po? Isang signs na din po yun ng Panginoon na talagang nalalapit na ang kanyang pagbabalik. Di po ba? So tayong mga Kristiyano, bilang tinawag tayo ng Panginoon, pinili niya tayo, binigyan niya tayo ng purpose sa mundong ito upang ihayag ang kanyang mga salita, tayo maging ilaw sa mga tao. Amen po. Tapos isa pa nga po yung pinapangambahan ng lahat, yung total eclipse, di ba po? Bukas. Pinapangambahan ng lahat na kapag dumaan yung total eclipse na yan, 3 days po yatang walang araw. Di po ba sobrang dilim? Maraming nagpapanik, maraming nagguguluhan, natatakot. Kasi bakit? Magkakaroon ng kadiliman 3 days. Isa din po yun sa kinakatakutan ng lahat. Kaya tayong mga Kristiyano, ang magagawa natin ay manalangin at ipag-pray ang mga tao. Kasi tayo ang gagamitin ng Panginoon upang maging ilaw sa mundong ito. Ayan po. Ang ilaw, sabi nga po dito, ang ilaw ay nilalagay sa patungan. Sa verse, sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay.
So tayong mga Kristiyano, sabi nga, in season or out of season, kailangan natin magbahagi ng salita or maging ilaw sa mundong ito. Kasi hindi po natin alam, ang Panginoong Hesus lamang ang nakakaalam ng kanyang pagbabalik. Sabi pa po dito, maging ilaw tayo sa mga tao or maging ilaw tayo sa ibang mga tao. Sa magitan ng sabi po dito, gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong amang nasa langit. So, paano po tayo magiging ilaw sa mga tao? Marami pong access ngayon. Paano mag-share ng Word of God? Through internet, through social media. Di ba po? Tayong mga pinili ng Panginoon na maging ilaw, dapat po natin gamitin po natin ang kung ano ang tinanggap natin ng Panginoong Hesus, tinanggap natin, dapat po natin itong ibahagi din po sa iba para magkaroon po ng direksyon ng kanilang mga buhay at ganoon din naman magkaroon sila ng ilaw kasi ang nagbibigay ilaw sa ating mga buhay ay ang ating Panginoong Hesus. Amen po ba? Sabi po dito sa 2 Timothy 3:16, hindi ko na isulat. Yan, 2 Timothy po 3:16. Ayan, all scripture is God-breathed and it is useful for teaching, rebuking, correcting, at training in righteousness. So, ang Panginoong Hesus, ang kanyang mga salita ay nagtuturo sa atin para sa ating pamumuhay ng tama, ng tuwid, nagtuturo sa atin para sa ating ikakalago spiritually sa ating Panginoon. So tayo mamuhay ng naayon sa kanyang kalooban at sa kanyang mga salita. Sa John 8 verse 12, sabi nga po dito sa John 8 verse 12, muling nagsalita si Jesus sa mga tao, sinabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. So ang Panginoong Jesus mismo ang nagsabi nito na siya ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di nalalakad sa kadiliman. So tayong mga Kristiyano, tinawag tayo ng Panginoon upang maging ilaw ng sanlibutan ito. Tayo ay maging kagamitan niya at magampanan natin ang iniatang ng Panginoong Hesus na maging ilaw tayo sa ibang mga tao. Amen po. Kasi malapit na ang pagbabalik ng Panginoong Hesus. Lahat na ng mga signs nangyayari na lindol, baha, tsunami, lahat na, mga eclipse na yan, signs na po yan ng Panginoong Hesus ng kanyang muling pagbabalik. Kaya tayo po, tayong mga Kristiyano, ay mag-share tayo ng kanyang mabuting balita. Sabi nga po kanina sa mensahe, ang ating mission dito sa mundong ito ay share the Word of God. Yun po ang salita ng Diyos sa oras nito. Ang ating mission ay ibahagi po natin ang salita ng Diyos, maging ilaw po tayo sa ibang mga tao. Amen po. Yun lang po at praise the Lord.